ni Jesucristo. Ang sala mo at uhaw ay magpapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat po ng ating mga ka-feasting. Isang kagalakan pong uli na ngayong gabing ito, ako po ay magkaroon ng pagkakataon upang tayo po sa halos humigit kumulang na isang oras ay magsasama-sama sa pagsasalo sa salita ng Diyos. So nais po nating i-welcome at i-shoutout po ang mga kapatiran po natin na naka-tune in na po ngayon. Ninang Malu, shout out po sa inyo. Ganon din po kay Sister Dang Anak, shout out sa iyo, Sister Miho, at si Sister Mirna Tumandao. So, shout out po mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli po ako ay pwedeng magamit niya upang tayo po ay pagpalain. Our topic for tonight is very interesting, kaya sana po samahan po ninyo ako sa buong pag-aaralan po natin ngayong gabing ito. At ganun din po, nais nating hilingin na patuloy nyo pong ipanalangin. Hindi lamang po ang ministeryong ito, kundi ang lahat ng ginagamit po ng Panginoon sa ministeryong ito. Of course, ang ating pong in charge, ang ating tagapangasiwa, si Pastor Norman Gatdula. So shout out sa iyo, Pastor Norman. Ganun din ang mga workers po natin dyan na talaga namang napakasisipag. Kaya ang pastor po ninyo ay talagang very much encouraged. Ano po? And even ako po, natutuwa po ako sa nakikita ko na katapatan ninyo sa Panginoon. So, ngayong gabing ito, ako po ay sobrang excited sapagkat talagang kung kakayanin lamang po, gusto ko pong tuloy-tuloy po sana ako sa ministeryong ito. Pero alam po natin na marami pong gampanin na dapat pong bigyan ng atensyon. And I really praise the Lord for giving me partners in the ministry, mga nakakatuwang, nakakabalikat. Kaya lahat po ng mga pastoral staff natin sa Living Water Baptist Church. Kasama na po mga preachers po natin. Hindi lamang po sa LWBC, kundi maging sa BFBC. At ang ating masipag na mission pastor na si Pastor Jason, at siyempre pa si Pastor Mark J. Loyola, at ang ating mga mainstay, pag Lunes at Sabado, si Pastor Bong Bernales, at ganun din po si Pastor Poy Aguilar. Nagpapasalamat din po tayo na sila po'y nakabalik sa Pilipinas ng safe and sound, and I know na naging blessing po sila sa ministeryo po natin sa Japan. Kaya shout out sa mga kapatiran po natin dyan sa Japan. Na-miss nyo po ba ako mga kapatid? So, sa ating pong mga masugid na taga-subaybay, allow me to express my gratitude sa inyo pong lahat, sa inyo pong katapatan sa Panginoon at pagsubaybay dito po sa ating ministeryong ito. So, shout out po kay Sister Ana Lacuna at shout out din po sa ating pong mga kapatiran sa Victory Fundamental Baptist Church, Living Water Baptist Church, ganun din po ang mga kasamahan po natin sa Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches. So, ngayong gabing ito, babati po muna tayo sa mga may birthday po natin. Yes, birthday po ngayon ni Sister Sugar Tikman. Ito po ang asawa ng magiting na diakono po natin sa Maranatha International Baptist Church sa panguna po ni Pastor John, ang aking pong BFF. Okay, happy birthday Sister Sugar.
Ganun din po, binabati po natin. Ito po, ginamit din ng Panginoon para ma-challenge po ako sa ministry. At sa pagkakaalam ko, sila'y nasa Amerika na po ngayon. Pero akin po napag-alaman na birthday din po, exactly today, ni Ma'am Rose Asuncion. Ano po? Si Sister Rose Asuncion. Lintag po ang kanyang apelido noon. At na-challenge po ako sa kanyang spiritual life. At yun po ang isa sa ginamit po ng Panginoon sa akin. So, happy birthday, Sister Rose, and thank you sa iyong testimony. Ganun din po, nais nating batiin si Chairman Kayabyab. Happy birthday po, Chairman. Salamat. Si Chairman po, napaka-thoughtful po nito. Nagugulat na lang po ako na nagme-message at bumabati po kapag meron po akong okasyon. Si Cyron, binabati rin natin si Cyron ng happy birthday. At lahat po ng mga celebrants po ngayon, hindi lamang po birthday kundi maging mga anniversary. Posible pong may mga nagse-celebrate ng anniversary ngayon. So, happy anniversary po sa inyong lahat. So, kami po ni Ma'am Maris ay nag-celebrate ng aming pong anniversary. Kahapon po ang aming pong anniversary. Salamat po sa lahat ng greetings ninyo. And I know na nauunawaan po ninyo na hindi po kami makakasagot ng isa-isa sa bawat bumabati po sa amin at nag-express po sa amin. So, sobrang thankful po kami sa Panginoon na nandyan po kayo, na talaga namang ipinapanalangin nyo po kami. And I am very blessed to have my wife with me. Si Ma'am Maris po ninyo ay napakalaking pagpapala sa buhay ko po bilang pastor. At gayon din naman, naniniwala po kung pagpapala po siya sa lahat ng aking pinagmiministeryuhan. Kaya blessing po, ang asawa po ay pagpapala ng Panginoon. Thank you rin po kahit sa mga love gift, thank you so much, sa material gift. So na-appreciate po namin, of course, yung mga pagbati at panalangin niyo po, napakalaking bagay po sa amin. At syempre po, magandang maipadama ko rin po ang aking pasasalamat. Dito po, ang naging punong abala ay si Ma'am Riz, ang aking pong ever reliable secretary ng AIM Foundation. At ganoon din po ang kanyang butihing asawa na napakasipag din po sa ministry. Shout out Pastor Ruel Lumangyaw, Ma'am Riz Lumangyaw, and thank you PGRM sa pagiging MC nung surprise celebration ko po at ni Ma'am Maris po ninyo. Sobrang na-appreciate namin. And I'm very happy na marami pong pastor ang masayang-masaya rin po doon po sa ating naging selebrasyon. Kaya purihin po ang Panginoon at umaasa po ako na lalo kaming papagtitibay ng Panginoon. Kaya sa mga prayer warriors ko po, maraming salamat po sa inyo. Laki-laking bagay nyo po sa buhay ko po sa ministeryo. Alam nyo naman yan, ang March ay aking pong mga okasyon. Ano po? Ang aking pong ordination anniversary, March 7 po yan. Ang aking pong birthday, March 9 po yan. At ang aming pong anniversary, March 19 po. Kaya March for Christ, ang aming pong pinakatema sa buwan ng Marso. Okay, Pastor Andy, shout out din po sa iyo. At ganun din, kinanay Evangeline, shout out po sa inyo. Si Tita Kors, shout out po sa iyo. At ganun din kay Brother Ochi Alcantara, okay? Kay Sister Billy Remo, at sa ilan pa na nakasubaybay na po sa atin ngayon. So, tayo po ay mananalangin at isasama ko na po ang ilan sa mga prayer request po natin. Ito po yung mga alam ko lang na prayer request na mahalagang mailapit po natin sa Panginoon ngayon, okay? Sa mga hindi po nakakaalam, si Brother Jimmy Arcilla po ay nasa Amerika po ngayon. At siya po ay dumaan sa procedure, and we praise the Lord kasi naniniwala po tayo na nasa pangangalaga po siya ng Panginoon. Ang aking pong Kuya Eddie, alam ko po na ipinagpe-pray niyo po siya. Maraming salamat po. At si Kuya Frank Zapata, ipag-pray din po natin parati si Kuya Frank Zapata. Ang kagalingan, probisyon ng Panginoon. And then si Preacher Romy C, ipag-pray din po natin. Bagamat hindi naman po malala, pero ipag-pray po natin na yung pamamaga po nung kanyang braso o kung saan man naapektuhan doon sa pagbagsak sa motor. So ipag-pray po natin siya. Si Kuya Chito, lagi rin po nating isama. At maganda po yung
ating pong napag-alaman na si Sia po, okay naman ang naging respond ng gamot, ng katawan niya sa gamot. So kaya nagpapasalamat tayo. Pero ipag-pray pa rin natin si Sia at ang safe pregnancy po ni Sister Margie at ni Ma'am Noemi. Isama natin sa prayer. Kalakasan po ni Sister Dang, yung kagalingan din po niya, at ni Sister Aida. Kaya pag pinagsama niyo po silang dalawa, Aidang, okay? Pag-pray po natin. At ang comfort po sa mga alam nating namatayan nating mga kapatiran. Ang kapatid po ni Sister Marivic, ay binawian po ng buhay. At comfort ho ang ating panalangin para sa kanila pong buong pamilya. Ganon din po, si Nanay Arcadia po ay nasa piling na rin po ng Panginoon. Kaya pag-pray din po natin ang mga naulila ni Nanay Arcadia. At sa marami sa inyong nagpe-pray, si Sister Mila sa Hagon po ay nasa piling na po ng Panginoon. At ipanalangin po natin ang comfort, lalo na sa kanyang mga anak. At ganon din sa mga mahal sa buhay. At alam ko po na si Sister Mila sa Hagon ay sobrang mamimiss ng Living Water Baptist Church Paris sapagkat undeniably siya po ang tumatayong parang PB sa panahong ito. So kaya please do pray for God's comfort, especially to the bereaved family ng mga binawian na po ng buhay at nasa Panginoon na po ngayon. Alright? So kung meron po kayong mga alam na prayer request, so paki-include nyo lang po sa panalangin ngayong gabi. So, ipag-pray po natin ang gabay ng Diyos para sa ating pong pagsasalo-salo ngayong gabi. At gayon din po, ipanalangin natin na marami po ang mapagpala sa ating pong magiging mensahe. So again, pinupuri ko po ang Panginoon sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa akin upang ako po ngayong gabing ito ang makasama ninyo sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos dito po sa ministeryo po ng Feasting on the Divine Verses online ministry. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po ngayong gabi ito na kami po ay muli mong binigyan ng pagkakataon upang makakapakinig ng iyong banal na salita. I pray, O God, na linisin mo po ang aming isip, puso at buong pagkatao upang kami po ay magkaroon ng talagang liwanag sa mapapakinggan po naming mensahe. I pray, O God, that you will continue to work in this ministry. Help me, O Lord, and all the speakers. Nawa, Panginoon, lagi mo kami bigyan ng wisdom, lagi mo kami bigyan ng mensahe, at ang bawat masugid na sumusubaybay sa ministeryong ito, nawa, lagi pagpalain mo po sila, Panginoon. Diyos, nais po naming ilapit sa iyo, aming Ama, ang mga may karamdaman po naming kapatid. Ang aking pong Kuya Eddie de Vega, pagalingin mo po siya. Sa iyo po namin pinagkakatiwala na ikaw po ang hihipo sa kanyang katawan lupa, magpapalakas sa kanya, at gagamitin mo po nawa ang gamot na tinatanggap ng kanyang katawan at ang provision mo rin po para sa kanyang medication. Ganon din po, Panginoon Diyos, kami po'y nagsusumamo na ikaw po ang siyang patuloy na gumabay at magbigay po ng pangunguna kay Kuya Jimmy Arcilia, Panginoon, sa kanya pong pisikal na kalagayan ngayon. Salamat po sapagkat alam namin na ikaw po ang siyang gumagawa sa manggagamot dakilang Diyos. Kaya kung ano man po ang kalooban mo, yun po ang iyong papangyarihin para po sa kanya. And we pray for His complete healing, Panginoon. Ganon din po si Kuya Frank Zapata, Panginoon. May you continue to touch his body, to heal him, O God. Nawa, makarecover po siya sa kanyang karamdaman at umaasa po kami na palalakasin mo po siya, Panginoon. Nais po namin na patuloy na panghawakan ang iyo pong mahimalang kamay, ang iyo pong mahimalang gawa. Panginoon, si Kuya Romy, nawa, pagalingin mo rin po, nabugbog na katawan po niya, bunga ng pagbagsak sa motor. Umaasa po ako na makaka-recover po siya kaagad. Si Kuya Chito, patuloy po namin inilalapit ang kanyang kagalingan, dakilang Diyos, sapagkat alam namin na ikaw po ang dakilang manggagamot. Si Sia, Panginoon, nawa, huwag magtuloy-tuloy ang kanyang karamdaman, pagalingin mo po siya at palakasin mo po siya. Ang pag-iingat mo rin po kay Sister Margie sa kanyang kalagayan ngayon, na siya po'y nagdadalang tao, maging si Ma'am Noemi, ingatan mo po sila, ang kalakasan ng kanilang katawan, ingatan mo rin po ang mga bata sa kanilang sinapupunan, at nawa ay maging maayos po ang lahat hanggang sa kanilang panganganak, Panginoon. Ang kalakasan po ni Sister Dang at ni Sister Aida, ang kagalingan din po nila, patuloy po naming hinihiling sa iyo, dakilang Diyos,
Umaasa po kami na pakikinggan mo po ang aming panalangin ito ayon na rin po sa iyong pangako, sa iyong salita. Hiling din po namin ang kaaliwan sa mga namatayan po naming kapatiran, ang pamilya po nila Sister Marivic, Panginoon, ganun din po ang pamilya nila Ma'am Noemi, ang pamilya po, Panginoon, nila Sister Mila Sahagon, Panginoon, ang mga anak po niya at ang mahal niya sa buhay. Tumitiwala po kami, dakilang Diyos, na magiging maayos po ang lahat sa kanila. Maging ang iyong lingkod, hiling ko po na patuloy mo po akong gabayan, patuloy na bigyan ng kalakasan. Salamat po sa iyong enabling grace, salamat po sa ministeryong ito, salamat po sa pagkakataong makapangaral at makapagpalaganap ng iyong banal na salita. Salamat din po sa naging pagpapala mo sa matagumpay na anniversary celebration ng Living Water Baptist Church, Paris, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat, magbigay karunungan, gabay at kapuspusan lagi ng banal na Espiritu sa amin pong masigasig na pastor, Pastor Nelson Cadena. Ingatan mo po at pagpalain ng kanyang pamilya, maging ang bawat miyembro at mga pamilya po ng Living Water Baptist Church, Paris. Lahat ng mga outreaches, mga missions po namin, mga churches po namin, here and abroad. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwalang lubos. Thank you so much, Heavenly Father, and we would like to commit to you even our Bible sharing. Ngayong pong gabing ito, umaasa po kami na ikaw po ang siyang magpapala sa amin espiritual. Naalala ko rin po ang patuloy na kagalingan po ni Pastor Joseph, maging si Ma'am Helen, Panginoon, palakasin mo po sila at naway makarecover sila completely sa kanila pong naging karamdaman. Ganon din po si Sister Esmeline, Panginoon. Si Ma'am Esmeline Panisales, palakasin mo po siya at pagalingin mo po siya, dakilang Diyos. At maging ang mga provisions para po sa aming lahat, inihiling po namin sa iyo. O Diyos, inalalapit ko po ang lahat ng nakasubaybay ngayon, anuman po ang prayer request po nila, kahilingan po nila, pangangailangan po nila, sa iyo ko po gustong itaas, dakilang Diyos, sapagkat alam po namin na ikaw po ang aming Jehovah Jireh, ikaw din po ang Diyos na sumasagot sa aming panalangin, at ikaw din po ang Diyos na nakakaalam ng aming mga sitwasyon. Kaya ikaw, dakilang Diyos, ang aming pong pinangahawakan, ikaw po o aming Diyos ang aming pinagtitiwalaan, at kami po'y umaasa na sa iyong tamang panahon at sa iyong kaparaanan, sasagutin mo po ang lahat ng aming kahilingan. Kaya nawa, dakilang Diyos, abutin mo po ang bawat nakikinig ngayon, maging sa kanilang mga pangangailangan at kahilingan sa iyo. O Diyos, ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ready na po ba kayo para sa ating pong pagsasalo-salo? Well, I am very happy na muli po ako'y makapagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At sinabi ko po sa inyo kanina, interesting po ang topic po natin ngayon. Sapagkat tayo po ay mag-aaral sa unang aklat ng banal na kasulatan at ang unang tao na nilikha ng Panginoon. It is good for us to somehow understand and learn the real problems of Adam and Eve. Ano po ba talaga ang totoong problema ni Adan at ni Eva? Ito po ay isang magandang pagkakataon para sa aplikasyon po sa buhay natin, mga minamahal. Tayo po'y matuto mula pa lamang po sa naging problema, pagkakamali po, kahinaan ng ating pong mga unang mga magulang. Ito po ay walang iba kundi si Adam and Eve. So this time, I would like to request everyone to please open your Bible. Kung may Biblia po kayo, maganda po na tayo po ay makasunod sa ating pong pag-aaral. Kung wala, pakinggan nyo na lamang po ang ating pong magiging talakayin ngayong gabing ito. So, Genesis chapter 3 po. Ang Genesis chapter 3 po ang ating magiging teksto ngayon. Now, pakinggan nyo po ang aking pagbasa. Mula po sa verse number 1, and please, as I read our text, ano po, ang pinakapundasyon po natin, nawa, unawain po natin and then pray that the Holy Spirit will work sa ating pong buhay, sa ating pong puso habang tayo po ay nakikinig. Genesis chapter 3 beginning verse number 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die,
For God doth know that in the day that ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them were both opened, and they knew that they were naked. They sewed fig leaves together, and made themselves aprons. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat. And the Lord God said unto the serpent, Because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Let us pray. Dakilang Diyos, gabayan mo po ang mensahe na amin pong pakikinggan ngayon. Pagpalain mo po ang salita mo sa puso at buhay ng bawat taga-subaybay at tagapakinig. Umaasa po ako, dakilang Diyos, na kami po'y matututo, lalago, mapagpapala, mapagtitibay, at mapapaalalahanan ng iyo pong mensahe. Bless me, O God, and use me as a channel of your blessing to everyone. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so mga kapatid, ito po ang kauna-unahang kasaysayan. Ang naging paglikha ng Diyos sa tao at kung ano po ang nangyari. Actually po, ang binasa nating chapter ay record about sa naging pagbagsak po ng tao, about the fall of man. Alam niyo po mga kapatid, magandang maintindihan muna natin ang mga masasabi po nating pinakatotoong laman ng ating pong mga binasa. Kasi pag tiningnan nyo po, when God created man, meron na po siyang maliwanag na instruction po sa kanila. Ito po ay nakatala sa chapter 2. Pansinin natin sapagkat mamaya ikukumpara po natin yan. Ang sabi po ng verse number 15 ng chapter 2, And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. And the Lord commanded, and the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, binasa ko po ito para maintindihan po natin yung pinaka-konteksto po, mga kapatid. Sapagkat sabi ko nga, maliwanag po na sa tala po ng banal na kasulatan, problema po ito na si Adam and Eve, unang dilikha ng Panginoon, nagkaroon po ng matinding problema. Sila po ay masasabi nating nagsuffer ng consequence sa kasalanan po na kanilang ginawa. At ito po ay dahil nakinig po sila sa serpent. Ngayon po, mga kapatid, mga minamahal, gusto kong tukuyin po muna sa atin. I want to summarize sa bawat isa po sa atin ito pong kwentong ito. Okay?
So, unang gusto ko pong makita nyo rito, ready na po ba kayo mga kapatid? Excited po ako, eager po ako ma-share po sa inyo ito sapagkat ito po ay nabigyan ko ng pansin nung pong meron pong nag-forward ng devotion po sa akin. In fact, si Pastor Greg po yan. So, and then, nakuha na po ang attention ko at ako po ay masasabi nating kinilos na ng Banal na Espiritu hanggang sa makabuo nga po ako ng mensahe na excited sana kung isi-share ko po sa Sunday, pero gusto ko pong i-share na po sa bawat isa sa inyo po ngayon. Alright? So, gusto ko muna pong i-summarize natin ang kasaysayang ito, ang istoryang ito, ang kwentong ito. So, the first thing that I would like all of you to consider in this story is about the favorable mandate. The favorable mandate. So, ito po ay malinaw na matapos likhain ng Diyos ang tao, ibinigay po niya ang kanyang kautusan. Yes, instruction sa pamagitan po ng pautos na paraan. Kasi ang salita pong huwag ay salitang ginagamit na nagbibigay sa atin ng malinaw na mensahe na ito po'y utos. 'Di ba? Again, yan po yung maliwanag na nabasa natin sa verse number 16 and 17. And the Lord God commanded. Okay? And the Lord God commanded. What I would like you to see sa ating pong unang pagtalakay ay ang favorable mandate. Ang favorable command. Yes, you should realize that. Mga minamahal, sa Biblia po, talagang pagka po nag-observe kayo, ang Biblia po ay naglalaman ng mga kautusan ng Diyos. At dapat malinaw din po sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, kung magsusuri po tayo, ang lahat ng utos ng Diyos sa ikabubuti po natin. Kaya nga kung titingnan nyo po sa naging utos ng Panginoon kay Adam, in particular kay Adam, ito po kung tutusin ay napaka-favorable. 'Di ba? So the command of God is favorable. And we should realize that. Magandang susunod tayo sa utos ng Diyos kasi sa kapakanan po natin yan. Sa kabutihan po natin yan. Nag-uutos po ang Diyos sa mga bagay na makabubuti sa atin at magiging dahilan para mapaayos po tayo. Kaya it is good to somehow consider the command of God. At ang unang tinatalakay natin is about the favorable mandate. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Sa verse 16, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Hindi po ba napaka-favorable na ang Diyos pagka nag-utos, sinasabi na niya kung ano ang kahihinatnan. Kung bakit niya iniuutos sa atin. Mapapasama sila kung kakainin po nila yung hindi dapat kainin. Mamaya po, i-elaborate ko yan. Gusto ko lang pong magbigay muna sa inyo ng pinaka-summary po ng istorya dito po sa Genesis chapter 3. At yun nga po ang unang makikita natin, the favorable mandate. Mas bibigyan ko po ng diin yan sa ating pagpapatuloy. So the second point that I would like all of you to consider in this story, mga kapatid. Una nga po, yung paborabling utos ng Panginoon dito po sa kanila. 'Di ba? Inutusan po sila ng Panginoon na huwag kakainin. Sinabi ng Diyos kung ano yung kakainin, so kung ano po yung pinagagawa ng Diyos sa iyo, kung ano yung pwede, yun po ang makabubuti sa iyo. Pag sinabi po ng Diyos na hindi pwede, ang ibig sabihin nun, hindi makakabuti sa iyo. Hindi po ba, mga kapatid, yan po ang isa sa purpose kung bakit po tayo inuutusan para sa ating pong kapakanan, para mapabuti po tayo. Now, the second point that I would like you to consider dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, particularly sa record na ito, when God created man, magandang makita nyo rin po, mga kapatid, the false message. Kumbaga, fake news. Hindi po ba? So, at ito po yung mensahe na nanggaling kay Satanas. Kaya tingnan nyo ha, sa unang aklat pa lang ng Biblia, sa paglalahad
ng Panginoon ng kanyang salita, alam niyo po, matapos na sabihin ng Panginoon kay Adam and Eve, yung kanyang utos, yung kanyang mandato, na kung saan para sa kapakanan nila, bumanat po itong si Satan. Kaya ang pinaka-author ng fake news, si Satan po yan. Kaya tayo po hindi dapat nagagamit para sa mga fake news. Amen? Hindi po dapat. Ito po ang mensahe na ipinarating. Ito po yung sinabi ni Satanas. Doon po sa dalawa. Totoo bang sinabi ng Diyos? Hindi totoo yun. Kasi ang sabi po ni Satan, alam kasi ng Diyos na kapag kinain nyo yan, magiging parang Diyos din kayo. Magiging matalino kayo na parang Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang isang bagay din na dapat maging aral sa atin, na dapat alam nyo kung ano ang salita ng Diyos, pakinggan nyo kung ano ang sinabi ng Diyos, sundin natin kung ano po ang utos ng Diyos, at wag na po tayong makikinig sa iba pang tinig. Kaya napapariwara po ang tao. May maliwanag na tinig ang Diyos, may maliwanag na utos ang Diyos, pero narito po na meron pong Satanas na magbibigay ng false message, ng hindi totoong mensahe, ng fake news nga, katulad ng sinasabi ko sa inyo, and because of that, mga kapatid, nagkakaproblema. And sad to say, sa story po nila, wow! Na isa-isang tabi po ang mandato ng Panginoon. Nakalimutan po at hindi binigyang pagpapahalaga ang utos ng Panginoon. Sa madaling salita, sila po'y nakinig sa hindi totoong mensahe. And because of that, napariwara sila. Kaya makikita nyo po, kung isa-summarize natin, ito po ay ang patungkol sa favorable mandate, sa false message, na nagdala sa pagbagsak. So, 'di ba? The favorable message, the false, the favorable mandate, the false message, and the fall of man. Bumagsak po ang tao. Ito po ang record ng naging pagbagsak ng tao. Ngayon, syempre po, dahil po ito'y nakatala sa Bible, maganda po na kaya ito inirecord para po bawat isa po sa atin ay matuto. So it is good to learn doon sa naging pagkakamali po nila, at uugatin natin ngayong gabi. Atin pong uugatin ngayong gabi. Ano po ba talaga ang problema o magdadala po sa atin sa problema? It is good to somehow have an idea sa ating pong story. And then, as what I always say, ang story sa Bible, walang kwenta kung hindi natin makukuha yung message at hindi natin makukuha yung lesson. So maliwanag po na meron pong utos ang Diyos na sa pagbibigay emphasis ko po sa inyo, ang utos ng Diyos para sa kanilang kapakanan. Okay? Pero anong nangyari? Nakinig sila sa false message, kaya yun ang naging dahilan ng fall of man, ng pagbagsak ng tao. In fact, pag nakita nyo po, ang tao pag nagkamali na, alam nyo po, humahanap ng masisisi. Di ba? Malinaw to na nung talagang kinonfront sila ng Panginoon, ang sabi po ng Bible sa verse number 8 ng Genesis chapter 3, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Okay, where art thou? And then he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee, that thou shouldest not eat? Ano na po ang ginawa nitong si Adam? Nanisi na po. Diba? The same thing na nangyayari po. Kapag tayo po ay gumawa ng palso, kapag tayo po ay lumihis, kapag tayo po ay gumawa ng kamalian, pag nire-rip na po yung consequence, kapag tayo po ay nagdurusa na, ang nangyayari po, humahanap tayo ng pagbabalingan, humahanap tayo ng sisisihin.
Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos po ay makatarungan at matuwid na Diyos. Mananagot tayo ayon sa kung ano yung nagawa natin. Hindi po ayon sa bintang sa atin, hindi po ayon sa mga usapan about us, kundi kung ano talaga ang naging kaso natin. Verse number 12, and the man said, imbis na mag-confess, imbis na humingi ng tawad, imbis na magpakababa, imbis na umamin, nagturo itong si Adan. Ang sabi po niya, malinaw, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Alam niyo po, ito parang ano lang naman sa akin, yung bang patulan po natin. Kasi ang sabi po ni Adam, yung babae na ibinigay mo sa akin, siya ang nagpakain sa akin, siya ang nag-abot sa akin, siya ang nagbigay sa akin, kaya kinain ko. Well, simple lang ang sagot. Ano ba ang sinabi ng Diyos sa iyo? Ano ba ang inutos ng Panginoon sa iyo? 'Di ba? As simple as that. Kaya tayo pag nagkakamali, amin na lang. Pag tayo nagkakamali, hingi na lang ng tawad. Pag tayo nagkakamali, ipadama natin na talagang aminado tayo, kumikilala tayo, nagsisisi tayo para kahabagan tayo ng Diyos. Dito po ang problema, nagturo pa . 'Di ba? And then, yung babae naman, ang sabi ng Panginoon sa kanya, 'di ba? And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. 'Di ba nangyayari po ito sa tunay na buhay, mga kapatid? Na kapag meron po tayong mga naging sitwasyon at gumawa po tayo ng sarili po nating hakbang, isinaisang tabi po natin yung kalooban ng Diyos, hindi tayo nakinig at sumunod sa utos. Alam nyo, minsan kapag po tayo ay nagsasuffer na ng resulta ng pagsuway po natin, naghahanap tayo ng masisisi. So ito po ay isang bahagi lamang na binigyan ko po ng diin sapagkat sinimulan ko po doon sa pinaka-summary. Okay? Una, the favorable mandate. Second, the false message. Pangatlo po, the fall of man. Yung pong favorable mandate, Diyos po ang nag-utos sa kanila. Di po ba? And then, ito pong false message, kay Satanas po nang galing yan. So, yun yung lagi nyong tatandaan. Pagka sa salita ng Diyos nang galing, sundin mo yan. Pagsasalita ng Diyos nang galing, paniwalaan mo yan. Pagsasalita ng Diyos talaga, okay? Ang Diyos ang nagsasabi po sa atin, take it and trust it. Amen? And do it. Yun po ang mahalaga. So, pagka po meron pong mga question mark, yan po'y dapat ating pong pakaingatan. So, ngayong gabi, ang ating pong tutuklasin, what are the real problems of Adam and Eve? So, ito po'y napakasimple, mga kapatid. Pero matatauhan po tayo. Napakasimple, pero magigising po tayo sa katotohanan na itong problemang ito, pag hindi natin nabantayan, magdurusa po tayo. Okay, ano po ang unang problema? Number 1, the problem of discontentment. Tingnan natin, the discontentment. Ang problema po nila, yung kawalan ng contentment. Makinig tayo mabuti. Ito po, medyo meron akong sinilip na gusto ko pong ipatanaw po sa inyo. Hindi po ba, pagka tayo po'y naging detalyado, kaya nga sabi ko, favorable mandate. Isipin niyo po yung utos sa kanila. Gaano kaya karami ang nilikha ng Diyos? Yung pong halamanan sa Eden. Gaano kaya karami yan? Just try to imagine, sa dami ng lahat ng mga puno, halaman, bunga, mga kapatid, ang sabi po ng utos ng Diyos sa kanila, lahat po pwede niyong kainin. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Tingnan niyo po yung message ng problema about discontentment po dito sa puntos nating ito. Sa napakarami po na pwede nilang kainin, hindi pa sila nasyahan. Sa isip-isip ko lang, mga kapatid, kung ang sinabi ng Diyos sa kanila, ito lang ang puno, ito lang ang bunga na pwede niyong kainin.
Pero bukod dyan, wala na kayong po pwedeng kainin. Napakahirap nun. Isa lang ang po pwede nating kainin. Pero imagine nyo po yung inutos kay Adam. Ang sinabi niya, lahat po pwede mong kainin. Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos po natin ay Diyos na nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin. Kung sang-ayon kayo, please type Amen. Diba? Ang Diyos po natin, mga minamahal, siya po yung nakakaalam kung ano po ang mabuti para sa atin. So kaya kapag sinabi ng Diyos na ito yung gawin mo, makabubuti sa atin yon. Pagka sinabi ng Diyos na ito ang kainin mo, makabubuti sa atin yon. Basta ang Diyos po pagka nag-utos para sa kapakanan natin. Kaya huwag kayong bibitiw doon sa idea po ng favorable mandate kasi inutusan sila ng Diyos hindi sa ikakaapi nila, hindi sa ikakaaba nila. Inutusan sila ng Diyos sa ikabubuti, sa kapakanan po nila. And try to imagine, mga kapatid, again, yung silip ko po, sa dami ng bunga doon, hindi pa sila nasyahan. Yung kaisa-isang ipinagbawal, kinain pa din. Nagustuhan niyo po ba yung silip na yan, mga kapatid? Ngayon, ano ang magiging pakinabang natin sa silip na ito? Tingnan niyo po, kahit sa bayan ng Diyos, kahit sa atin, sa panahon po natin, ang inutos ng Diyos, okay, yung tithe sa Kanya. Okay, meaning to say, 90% meron kang kalayaan, yan po ang pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Pero yung 10th, di ba? Part, yung pong ikasampung bahagi, sabi niya sa bayan niya, yun po ay banal, sagrado para sa Panginoon. Pag inisip po ninyo, mga kapatid, pwede namang gawin ng Diyos na sa kanila na lang yung 10% at yung 90% sa Diyos. Kasi lahat naman sa Kanya nang galing eh. Kaya nga yung mga unfaithful sa giving, malaki problema natin. Diba? Hindi tayo marunong makontento kung ano yung para sa atin. Huwag na nating galawin kung ano yung para sa Diyos. Mga kapatid, hindi ba? Pansinin niyo po yung silip na ito. Pansinin niyo po yung kung paano hinayag ng Diyos yung mensahe, yung pong problema ng discontentment. Lahat na ng bunga pwedeng kainin, isa lang pinagbawal, nilabag pa. Hindi pa nasyahan sa kung ano yung mga pwede. So, ganun din po, mga kapatid. Yun na bang para sa Panginoon? Gagalawin pa ba natin? Talagang hindi ba tayo masisiyahan kung ano na yung halos todo-todong ibinibigay ng Panginoon sa atin? Mga kapatid, mga minamahal, the problem of discontentment is very dangerous. Pagka ang isang tao wala pong contentment, mapapariwara talaga eh. Alam nyo, mga kapatid, ang pinakatama, i-enjoy mo kung ano yung para sa'yo. I-enjoy mo kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo. I-enjoy mo lang kung ano yung pwede sa'yo. Sundin mo lang, gawin mo lang kung ano yung para sa'yo. Doon ka, magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos, i-enjoy mo. Pag ikaw ay nagnasa pa ng hindi sa'yo, problema yan. Hindi po para sa kanila. Diba? Yun po ang utos ng Diyos. Huwag nilang kainin. Lahat po pwede nilang kainin, hindi pa nasyahan. Ganun ka rin naman sa tinatangkilik mo. Sinabi naman ng Diyos kung ano yung pwede mong enjoy, yung dapat i-enjoy mo lang, yung para sa iyo, yung para sa Kanya, huwag mo nang pagnasahan. Ganun din naman po, mga kapatid. Kung ano yung pinagpasyahan ng Diyos na para sa iyo, mga kapatid, kasi I believe in the individual dealings of God. Yung bang, ang Diyos naman natin, alam ko ano pangangailangan natin eh. Diba? So, kung naniniwala kayo, alam ng Diyos yung pangangailangan ninyo, so type Amen. Yes, I believe. Alam ng Diyos yung pangangailangan ko. In fact, evangelist, ang Panginoon nga po, hindi nagkulang sa amin eh. Ang Panginoon talagang sinusupply niya, pinuprovide niya kung ano yung pangangailangan ko eh. So, kung ganon, bakit naman ibinigay na sa atin? Sige na, magtrabaho ka hanggang gusto mo. Pero yung isang araw, di ba, yung unang araw ng isang linggo, yan po ay ipanata natin, isamba natin para sa Diyos. Pero ano po ginagawa ng marami?
Ito po'y babala rin po sa atin sapagkat ang Diyos talagang hindi po pwede na talagang yung kanyang sinabi hindi niya tutuparin. So sinabi ng Diyos sa kanila, and because of that, bumagsak ang tao, mga kapatid. 'Di ba? So spiritually, nahiwalay ang tao sa Diyos. Yun po yung sinasabi ng Romans chapter 5 verse 12. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so then that pass upon all men, for that all of sin. Kamusta ka? Seryosohin mo tong problemang ito. Pag hindi ka natutong masyahan kung ano ang para sa'yo, kung ano ang provision ng Diyos sa'yo, kung anong dinisenyo ng Diyos para sa'yo, asahan mo na ito na magdurusa ka. Asahan mo na ito. Asahan na po natin na mapapariwara po tayo. Kaya let us develop the attitude of always thanking the Lord kung ano po ang meron tayo. Hebrews chapter 13. Diba? Sa Hebrews chapter 13, napakaliwanag, verses 5 and 6. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, I shall not be afraid what man should do unto me. So makikita nyo po mga kapatid, mga minamahal, ng isa sa silip nating problema, the real problem of Adam and Eve is discontentment. Problema mo to, kapatid. Problema po ito ng bawat isa sa atin kung hindi natin matututunan na magpasalamat sa ibinibigay ng Diyos sa atin at masyahan kung ano ang ibinibigay ng Panginoon sa atin. Meron ngang mga pagkakataon, mga kapatid, sa totoo lang, a matter of time lang naman. Iniisip ko, kasi may mga ilang pag-aaral din po tayo, talaga bang hindi ibibigay ng Diyos sa tao yan o may panahon lang na dapat natuto muna silang maghintay? Kasi kapag ka po ang isang tao ay discontented, ang tendency po niyan talagang makahakbang ng mali. Makagawa ng mali. So yung pag-iimbot, mga kapatid, yung sobrang pagnanasa, delikado po talaga yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, atin pong suriin ang mga sarili natin ngayon. Alam nyo, kaya natin pinag-aaralan ito, may mga tao po kasi, ang way of thinking ganito. Bakit kasi si Adam and Eve? Bakit kasi? Siguro kung hindi sila sumuway, kung hindi sila siguro bumagsak, siguro hindi tayo mapapasamang lahat. Tanong ko lang, nangyari lang naman na si Adam po yung nandoon eh. Kung tayo kaya yung nandoon, hindi kaya makumit natin yung parehong problema? Malalaman po natin ang sagot. Ikaw ba'y marunong masyahan sa kung ano yung meron ka? Ikaw ba'y nagpapasalamat na nagpupuri sa Diyos kung ano yung pinagpasyahan niya na ipagkaloob sa iyo? Mga kapatid, hindi po kailanman bagay sa Diyos ang nirereklamuhan. So it is not right, it is not good, at hindi po bagay sa klase ng Diyos na meron tayo na magrereklamo ka pa. Dahil sa totoo lang, siya po ang nakakaalam kung ano kailangan natin. Siya po ang nakakaalam ng makabubuti sa atin. Siya po ang mayroon pong totoong malasakit sa kapakanan po natin. Kaya mga kapatid, matuto po tayong masyahan. Amen? Sinabi ng Diyos, lahat pwedeng kainin, but the tree of the knowledge of good and evil, wag na wag kakanin, sunod lang dapat, walang kasiyahan. Kinain pa din. Sige, 90% sa inyo na lahat yan. Diba? Pero yung para sa Panginoon, ibigay natin yan. Pero kinakain pa din. Kinakain pa din. Okay? Magtrabaho ka hanggang gusto mo. Mag-overtime ka hanggang gusto mo. Pero yung araw ng Panginoon, wag na wag natin. Pero kinakain pa din, kinukuha pa din. At nakakalungkot isipin na parang kalabisan kapag ka po sinunod natin yung gusto ng Panginoon. I hope na sa unang puntos pa lang natin, may natutunan na tayo. The real problems of Adam and Eve. Number 1, discontentment. Number 2, doubt. Ang ikalawang problema na makikita po natin at masisilip po natin sa storya ni Adam and Eve ay ang problema ng pag-aalinlangan. The message of God is clear.
The message of God is definite. But what happened? Because of the false message. Okay? So, we need to appreciate the favorable mandate of God at dapat makontento tayo. So, dito naman po, mga kapatid, nawa ang pangahawakan natin yung sinabi ng Diyos. Kung narinig nyo na po ang salita ng Diyos, huwag nyo na pong hayaan na makikinig pa kayo sa makakalason sa isip po ninyo. Kaya ang mga mananampalataya, may pastor po tayo. Diba? Kung may pastor po tayo, matuto tayo na makinig sa Diyos sa pamagitan ng pastor na inilagay sa atin. Ang kadalasang nagiging problema po, bagamat sabi ko nga, heto tayo, we are also using the technology, but our concern is to deliver the message. Pero ang nangyayari po, ang technology rin, ang ginagamit po ng mga nagiging tinig po ng kaaway para tayo po'y magkaroon ng question o pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, para po sa ating safety, para sa ating pong kapakanan, sa Diyos lang po tayo makinig. Sa Diyos lang po, mga kapatid. Kung sinabi po ng salita ng Diyos, si Jesus lang ang daan, huwag na po tayong maniniwala na meron pang ibang daan. Kung sinabi po ng Bible, ang Panginoong Hesukristo lang ang pangalang ibinigay para sa ating kaligtasan, huwag na po nating hayaang mapoison pa yung mind natin. Kung sinabi pong ang kaligtasan sa pagtanggap, sa pananampalataya po sa ating Panginoon, huwag na po tayong makinig sa tinig na manggugulo ng isipan natin. Diba? Ako po nalulungkot. Ano po? Sapagkat meron pong turo sa Bible na napakaliwanag. Itinuro po sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tapos, pipilit po ng ilan na ang tinig na ibibigay nila, ang false message na ibibigay nila, meron lang daw talagang pinili ang Diyos, diba, na ililigtas niya. Mga kapatid, ako po'y naniniwala sa doktrina ng pagpili ng Diyos, na hindi po nawawala yung human responsibility because yun po yung paraan na dinisenyo ng Panginoon. We believe in the sovereignty of God, pero meron pong human responsibility. Kaya nga yung John 3:16, for example, sasabihin po ng ilan, yun daw pong world doon ay hindi raw tumutukoy sa lahat. Yun daw po ay tumutukoy sa mga elect lamang. Isipin nyo naman po ito, mga kapatid. Kung elect na po pala ang tinutukoy doon, tingnan nyo po ang sabi ng talatang muli. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Pero kung elect lang po yan, bakit ang karugtong that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life? So kung sinabi po dito na kung ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya, tapos kung itutuloy pa po natin, ang sabi po niya, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth in Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Kung elect po ang pinag-uusapan dito, di-nonsense po itong mga sinasabi ng mga sumusunod pang talata. So verse number 19, and this is the condemnation, that light is come into the world. Tingnan nyo ang sabi, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. So, meron pong definidong salita ang Diyos, huwag na po tayong makinig sa tinig na manggugulo ng paniniwala po natin. Yan sabi nga po ng Bible, di ba? Kung tayo raw po'y nagkakasala, di ba? Mga Kristiyano na po kinausap. Pagka raw po tayo nagkasala sa 1 John chapter 2. Ang linaw-linaw po doon. Okay? Beloved, these things write I unto you that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. At ang sabi po, for He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
So mga kapatid, nagbibigay po ako sa inyo ng example because I believe na ang Diyos, ang mensahe niya, definido, malinaw po yan. Mga kapatid, hindi po gusto ng Diyos na ang tao po ay mapahamak. Ang gusto po ng Diyos, ang tao ay magsisi. Kaya iyon po ang mensahe na dapat nating paniwalaan. Iyon po ang mensahe na dapat nating pakinggan. Malinaw po ang sabi ng Panginoon sa kanila, of all the trees of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the days that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Dito nga po sa sinabi po ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Yan po ba'y kasinungalingan sa naisulat po ni Apostol Pedro na hindi raw ibig ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Ang kaligtasan po'y ini-offer ng Panginoon para sa lahat, subalit ang effectivity po nito sa mananampalataya at magtitiwala sa Kanya. Yan po ang malinaw na aral ng salita ng Diyos. Now, ito po yung ilang mga bagay. Hindi naman po yun yung specific topic natin, pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na pagka po ang Diyos may iniutos, pagka po ang Diyos nagbigay ng Kanyang salita, klaro at definido po yan. So, hindi na kailangan. Paalala ko nga po sa mga preachers natin, di po ba? So, ano yung dapat ina-avoid natin sa preaching? Avoid explaining the Word of God. Kailangan kasi sa salita ng Diyos, i-expound, i-expose, di po ba? Yun po ang dapat. Pero yung i-explain, ang idea po, yung bang ikaw mismo magpapaliwanag ng talata, itong si Satan, yun ang ginawa niya eh. Sinabi ba talaga ng Diyos yun? Hindi ganun yun. Ha? Gumawa siya ng kanyang sarili pong interpretasyon. Ha? Ito po'y false message. Ang sabi po niya, alam lang kasi ng Diyos na kapag kakinain yan, magiging parang Diyos din kayo na nakakaalam ng mabuti at masama. Sinabi na ng Bible na talagang eternal life, ang dami nyo pang maririnig na tinig na nawawala raw yung kaligtasan, hindi raw po pwede yun, dahil syempre, kapag ka ang tao raw nagkasala, hindi naman po pwedeng ligtas pa rin siya, di po ba? So, yung mga ganun po, mga kapatid, hindi po tayo malilito kung pangahawakan natin kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. So, ang naging problema po ni Adam and Eve, ito yung totoong problema nila, discontentment. Pangalawa, doubt. Ang pagdudahan po natin ng Diyos at ang Kanyang sinabi ay delikadong bagay. Uulitin ko po, it is very dangerous for us to doubt the word of the Lord. Diba? Yung pagdudahan mo yung sinabi ng Diyos, kaya nga ang importante talaga na lesson dito, sa Diyos ka lang makinig. Sa Diyos po tayo makikinig, mga kapatid. Ingat tayo sa mga masyadong mahusay magpaliwanag. Yung bang siyang nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Sinika po, yun po ang pattern po niyan, si Satan. Gumawa siya ng sariling komentaryo. Malinaw ang sinabi ng Diyos, pero iba ang pinalabas po ni Satanas. Kaya doon po sa mga tinig na naririnig nyo po, na ang linaw-linaw ng talata, tas gagawa ng kanyang sariling paliwanag. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ako naniniwala na ang Diyos may pinili. Diba? Opo. Pero sa idea po ng pagiging all-knowing po niya, sa kanyang foreknowledge. Ngayon, sasabihin, kung alam na ng Diyos, ba't di pa niya pinigil? Di masisira po yung kanyang disenyo na ang nilikha niyang tao, nilikha niya na may will. Ngayon, kung bakit ganun na naging paglikha niya, ayoko naman magpakatalino, nabigyan ko pa ng sagot sa inyo po yan. Po pwede ko lang isipin po na marahil po ang gusto ng Diyos kung susundin natin siya, hindi dahil sa talagang pinilit niya tayo. Diba? Pinilit niya tayo. Kaya nga sabi ko, yan po maliwanag na ang disenyo ng Diyos hayag When He created man, hindi niya ginawang robot Nilalagay niya doon sa katayong, pumili kayo. Ito utos ko. Diba? Nasa pagpili po yan. Pero doon po merong konsekwensya. Ganon din disenyo ng Diyos. At wala akong karapatang questionin ng Diyos. Paano na yung sovereignty ng Panginoon? Lalabas, mas kapangyarihan pa yung will ng tao? Mali.
Ang Diyos ang nagdisenyo na may will ang tao, therefore, ang nasusunod, Diyos pa rin. Dahil siya po talaga ang nagdisenyo na may will ang tao. Paano tayo maliligtas? O hindi ba ang sabi po ng Bible? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya yung pananampalataya po natin, ipinapahayag ng bibigyan. Ang sabi po, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is being made unto salvation. Kaya nga mahalagang may nangangaral eh. Di ba? Romans chapter 10, verse 9, 10, hanggang 13 po yan. Pagdating po ng 14, tingnan nyo po. Mahalagang may nangangaral. Mahalagang may nag-guide, mga kapatid. Bakit? Sapagkat hindi sila mananampalataya kung wala silang napakinggan. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kaya I hope na ito po'y maging paalala po sa bawat isa sa atin. Huwag na huwag po nating pagdudahan ang sinabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi masamang nag-aaral, hindi masama na may study helps kapag ka nag-aaral tayo ng Bible, pero huwag naman pong humigit yung study helps sa malinaw na sinabi ng Diyos sa kanyang salita. I hope na ito po ay malinaw sa inyo. Alam niyo nangyari? Nagduda sila. Alam niyo po ba na ang pagdududa natin ay nagpapakita na mas naniwala po tayo sa false message? Na mas naniwala tayo sa fake news? Mga kapatid, yung pong sinabi ng Diyos na napakalinaw, alam niyo, yung sagot na po ni Eva, pagkakinain daw namin yan, baka kami mamatay. So nawala na po yung pagiging definite nung sinabi ng Panginoon, doon tayo mag-ingat. So kaya ano ang totoong problema ni Adam and Eve? Number 1, discontentment. Number 2, doubt. So dahil hindi sila kontento, na hikayat sila, na paniwala po sila. Okay? And because of that, eto na ang malalang problema, disobedience. Dahil sa sila po'y hindi natutong makontento at nagduda na sa sinabi ng Diyos, hindi na po naging mahirap sa kanila na magpasya na suwayin kung ano po ang sinabi ng Diyos. Mga kapatid, sa Biblia po, marami tayong makikita na hindi magandang naging resulta ng pagsuway, ng hindi naging pagsunod. Malinaw po na sila ay nagsuffer. Sila po ay nagbayad. Sila po'y nagdusa. Sila po'y nanagot sa pagsuway nila. Si King Saul, nanagot sa kanyang pagsuway. Sa Biblia po, mga kapatid, mahalaga na maturuan po tayo at ang ma-develop po sa atin is the attitude of obedience. It is good to make sure that in everything we will obey the voice of God more than anyone else. Talagang ang pakikinggan natin salita ng Diyos. Huwag na huwag tayong magduda, mga kapatid. Panghawakan po natin. Pag sinabi ng Diyos yan, sigurado po yan, mga kapatid. Pagka sinabi ng Diyos na sa pagsunod, pagpapala, totoo po yan, mga kapatid. Sa pagsuway sumpa, totoo rin po yan. Kapag ka po sinabi ng Panginoon na magbigay ka at ikaw ay bibigyan, totoo po yan. Sumunod po tayo. Kung sinabi po ng Diyos na huwag pabayaan ng pagtitipon, sumunod po tayo. Lahat ng utos ng Diyos, sundin natin at makikita nyo po na talagang ang bunga nito ay kasisiyahan po natin. So the real problems of Adam and Eve, discontentment, doubt, and disobedience. Napansin niyo po ba yung tatlong yan sa ating pong pagtalakay? Hindi ba? Hindi sila nakontento kung ano yung pwede para sa kanila? Hindi ba pinagdudahan nila kung ano yung sinabi ng Diyos? Na mas naniwala sila doon sa sinabi ng serpent. At hindi ba dahil doon sumuway sila? Nawala na. Hindi na po napahalagahan yung inutos ng Diyos. Sinuway nila ang Diyos, mga kapatid. Kaya naman sila po ay nagsuffer ng consequence ng kanilang pagsuway. Spiritually, namatay ang tao. At yon
ang naging pasimula ng kalagayang ang tao ay napahiwalay sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa bawat isang nakikinig, ano po ang lesson na makukuha natin sa ating pong tinalakay ngayon? Alam ng Diyos ang kailangan natin at matuto tayong masiyahan at magpasalamat sa kung ano ang kalooban at kapasyahan ng Diyos para sa atin. Matuto tayong makontento sa kung ano ang ating pong tinatangkilik. Okay? Ikalawang lesson, kung meron kang pagdududahan, wag ang Diyos at ang kanyang salita. Ang pinakamahalagang lesson, Diyos ang pakinggan mo ng higit kanino paman. And then, wag nating susuwayin kung ano po ang utos ng Diyos. May mga pagkakataon, padadamahin po tayo ni Satan, na para bang kahit sumuway lang tayo, parang wala lang. May mga pagkakataon po, without us knowing, i-expose tayo ni Satan sa mga nagtuturo na kung saan magkakaroon po tayo ng pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. I hope and I pray na ito po ay naging blessing po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa obedience may blessing. Sa disobedience may curse. Learn to obey God in everything. The favorable mandate. Isipin nyo naman mga kapatid. Diba? Lahat po pwede. Bakit naman pati yung hindi po pwede? Nilabag pa natin. Abusado po tayo pagka ganun. So, alam ng Diyos ang makabubuti, alam ng Diyos ang makakasama. Tiyak ang Diyos sa kanyang salita, kaya hindi dapat pag-alinlanganan. Sa pagsunod mo sa Diyos, binibigyan mo siya ng dahilan upang ikaw ay kanyang pagpalain. Samantalang sa pagsuway mo, inilagay mo siya sa katayuan na kailangan mo anihin ang bunga ng iyong pagsuway. Kaya ngayong gabing ito, maasa po ako na tayo po'y natuto sa mensahe natin, The Real Problems of Adam and Eve. Ano-ano po yon? Pakitype nga po ninyo. Ano-ano po yung tatlong problema ni Adam and Eve na nahayag sa atin dito po sa mensahe? Discontentment, doubt, disobedience. Paano natin sinamarize po yung mensahe? The favorable mandate, the false message, and the fall of man. Ngayong gabing ito, umaasa po ako na ang bawat isa'y napagpala, naliwanagan, at natuto sa kanyang salita. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat na ngayong gabing ito, muli po kaming napakinig ng iyong aral. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po mismo ang hayagang nagpakita po sa amin na ang sino mang susuway sa iyo ay mananagot. Salamat po, Panginoon, sapagkat naituro mo sa amin na malaki ang problema kapag kami po ay hindi natutong makontento. Lalong malaki ang problema kung pati salita mo, pagdududahan namin, Panginoon. Kaya dakilan Diyos, nawa ang bawat isa po ay napaalalahanan at nabigyang babala ng mensaheng ito. Thank you so much, Heavenly Father, for the ministry of feasting on the divine verses. May you continue to bless this ministry, lalo na po yung mga talagang faithfully nakasubaybay sa ministeryong ito. Nawa kami po ay maging doers of the word and not hearers only. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you and we honor you. We thank you for everything. Lahat ng ito, O Diyos, ay amin pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo. Sister Gail Alarcon, thank you so much. Sister J. Gerald, salamat sa inyo. Marilyn Mahusay, at ganun din naman kay Domingo Sibonga.
at kay Marilyn Carion. So, thank you sa inyo pong pakikinig at pakikisama po sa amin. At Pastor Alex Ocampo, thank you po. At nakisama po kayo sa amin ngayong gabing ito. At maasa po ako na tayo po ay magtatapos na talagang napagtibay, naliwanagan at napagpala ng ating Panginoon Diyos. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ay ang ipangaral ang kanyang salita at parangalan ang kanyang pangalan. Diyos at Diyos lamang po ang nais nating parangalan. So, bago po ako magbabahay, shout out Sister Marlene Torres, ganun din kay Sister Mariby, kay Pastor Andre, at kay Sister Margie, Preacher Junjun, at si Mami Maan. So, sige po, maraming salamat po sa inyo. Ma'am Burley, God bless us all. Nawala yung music ko. Closing. Parang gusto ko tuloy kumanta na lang para may closing tayo.